Magandang hapon po sa inyong lahat. So ito po ang ating unang misa sa chapel na ito, Barangay San Jose, para sa taong 2024. No? So bahagi yun, no? ng pagkilos na kung saan ay tayo higit na magpasalamat sa biyaya ng buong may kapal. No? At ilingin natin yung lakas na ipinamamanik sa atin para sa bagong taon na ito, 2024. At isang magandang pagkilos dito yun, yung kasiyahan ni Haring David. No? Bahagi yun na napakinggan natin sa aklat ni Samuel na alin kasi nagpagawa ng tolda, no? Si David. No? So inilipat niya yung kaban ng tipan. Alam niyo yung kaban ng tipan? Hindi yung kaban ng tipan ng kayamanan, ha? Pag sinabi natin ng kaban ng tipan, may kayamanan ng ang alam natin baka mamaya ay yung lagayan ng pera natin, no? Pag sinabi yung kaban ng tipan, no? Yung kaban ng tipan ay kung sa atin ngayon ay tabernakulo, no? Pero sa lumang tipan, yun ang tinatawag, no? Yung Ark of the Covenant. No? Yun ay isang pinakalagayan na ang nakalagay doon, may dalawang anghel sa harapan. Ang nakalagay doon ay alin? Ay yung 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises. No? At saka yung mga isinulat ng mga yung ating banal na kasulatan, no? Mula sa aklat ng Genesis. No? So yung mga nakasulat, siyempre yung Samuel, wala pa doon. No? Pero yun ang nakalagay dun sa kaban ng tipan. Napakahalaga po para sa mga Israelita yung kaban ng tipan. Kung sa atin, yung tabernakulo. Ano? Kasi nandun si Jesus. No? So yun ang kinikilala ng mga Israelita na alin. Ito yung presensya ng Diyos. Narito ang Diyos kasi nasa atin yung kaban ng tipan. So yung kanilang ginawa, kasi ginawa yun ng paglilipat na nilagay na doon sa Jerusalem yung tent ng tinatawag ko natin ng dati na later on makikita natin na templo ng Jerusalem. Noong una nakalagay lamang yun sa tent. So inilipat nila kasi ang pinaka-sentrum na ngayon ay Jerusalem. So inilagay nila sa Jerusalem. At ginawa yon ni David kasama ang mga Israelita na nagsasayaw. So masigla, masaya, parang piyesta. Kaya kung minsan kapag sinabi, "Bag kayo nagsasayaw sa salibanda," ay di ikot niyo si Haring David, hindi naman yung nagsasayaw, sa nung inilipat niya ang kaban ng tipan. So yun ang bahagi. Bakit? Naliligayahan siya sa kagandahang loob ng Diyos. Na makita natin na pinupuno tayo ng kaligayahan ng Diyos. Kaya kung sasabi natin, kapag tayo nalulungkot, naalala ko tuloy yung sinabi niyo bakit baga may mga taong nangaaway? Sabi nung kaibigan ko, sabi ko yung mga taong nangaaway daw yan ay hindi galit sa'yo. Galit yung mga yan sa sarili nila. Kasi kung yung mga yan ay masaya, pwede silang magturo ng hindi nangaaway. So pwede sabihin, pwede kang itama nang hindi ka inaaway.
bahagi ho. Kaya po kung minsan, ano yung makita natin, yung emosyon na naranasan ni Haring David, kaligayahan. Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. Kaya kung tusin, yung mga taong maligaya, yung mga taong hindi nalulungkot, ay alin, yun yung presensya ng Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo rin, makita rin natin alin, sinabi ni Jesus, sino yung aking kapatid at ina? Kasi maraming tao, ay nagsabi na yung kanyang ina at kapatid ay naroon sa labas, hindi makapasok. So ibig sabihin, ginagamit yung na passes yung kanyang ina at mga kapatid. Ibig sabihin ng kapatid, hindi yun to kapatid mismo, kasi wala namang kapatid. So ibig sabihin yung kamag-anak, kamag-anak kami, kaya kung minsan makita na, kamag-anak kami ni Mayor, kamag-anak kami ni Konsihal, ni Vice Mayor. Ibig sabihin, ginagawang ticket, passes, para makapasok. Anong sabi ni Jesus? Yung aking ina at mga kapatid, ito yung mga narito. Yung nakikinig at sumusunod sa aking kalooban. Sa kalooban ng Amang nasa langit. Sa bahagi ho, si Pope Francis, kung yung maalala, binibigyan niya ng pagkapalagay yun, yung presence of God is also to be seen in the presence of joy. May kayo maligaya. Maligaya. Kaya nga anong sabi ni Padre Pio, do not worry. Bahagi ho. Do not worry because kapag ka nag-worry, it only shows na alin. Wala sa yung presensya ng Diyos. Bahagi ho na kung saan makita ho natin. Hindi nangulugan na hindi na tayo haharap sa mga problema. Hindi ho. Ngunit alin, tayo git sa lahat, katulad nga ho ng ating panyayin o nakaraang linggo, ng pagtanggap sa paghahari ng Diyos ay katulad ng pagtanggap ng isang bata, katulad ng isang maliit na bata, ay mapapabilang sa kanyang kaharian. Kasi bakit? Isang pagkilala na alin, ang Diyos ang bahala. Kaya, ito yung damdamin na makita ko natin. Kaya kapag may mga pagkataon na nalulungkot tayo, hindi natin may alis. Dumarating ng panahon na tayo ay nalulungkot, nai-stress, at kung ano ng mga bagay. So, isang bahagi yun, manalangin tayo, kasi yung dulot ng presensya ng Diyos si alin ay kaligayahan. Joy, bahagi yun na kung saan ay nais na makamit ng buong may kapal ng bawat isa sa kanya na nanalig at tumutugon sa kanyang panawagan. At ito yung idalangin natin, katulad ni Haring David, magsaya tayo, magdiwang sapagkat kapiling natin, kasama natin ang Diyos. At kung ano man yung mga nagdudulot sa atin ng kalungkutan at kagulumihanan, ialay natin sa harapan ng buong may kapal. Ialay natin sa buong may kapal. Sigurado si Haring David, marami rin problema. Hari yun Pero yung kanyang pagtitiwala na alin, sabi nga natin alin, ay inindak niya, sumayaw siya, upang higit na maiparamdam yung patuloy na pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos.